po. Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is May 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Custodio Street, Santulan, Malabon at dadalhin po natin yan sa may Malabon City Square sa may Lungos, Malabon po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan. Oh, wala naman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita talaga. Kay Senator Ron De La Rosa papunta sa The Hague, Netherlands. Ayon po kay Colonel Maria Cristina Vasco, nagkapagsalita ng Philippine Air Force, wala namang kakaibang galaw ng mga eroplano ngayon sa nasabing paliparan. Una nang sinabi ng abogado ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torreon na may naka-standby na raw na eroplano sa Villamor na maghahatid si Senador sa The Hague. Matatandaan sa Villamor po uling dinala noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumabas ang restaurant nito sa International Criminal Court at ibinyahe patungo sa Netherlands. Bagong balita. Mga report sa ating mga Super Radio reporters. Pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kay Senator Ronald De La Rosa, mali ayon kay Vice President Sara Duterte. Detalye Mark Nakalalad, Mark. Totoo, si Vice President Sara Duterte sa tangkang pagkain ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Ronald Pato De La Rosa. Sa ambos interview sa The Hague, Netherlands, sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-ingat ko yung si De La Rosa at tulad ng ginawa sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y dahil galing sa labas ng Pilipinas ang inisyong arrest warrant at hindi dumaan sa Philippine Court. Dapat din nakahapon nagsanta ang mga tauhan ng NBI sa maghain ng arrest warrant kay De La Rosa. Meron na din po ang mga ito. Samantala, pagdating naman sa pagbabago ng veterano sa Senado, sabi ni Duterte na ginagalit niya ang desisyon ng nakararami. Ako sa magpakalalan ng CMA, Super Radio, DCWC, balitang totoo. Sasakyan na meron dalang sound system na mga taga-suporta ng mga Duterte at Senator Ronald De La Rosa, pinaalis na mga tauhan po ng PNP sa harap po ng gate ng Senado. Alamin natin ang balita mula naman kay Pamela Adriano. Pamela, pasok! Roman Way, pinaalis na ng mga tauhan ng PNP yung mobile na may dala yung sound system na ginagamit ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte at ni Senator Ronald Pato De La Rosa dito po sa tapat ng gate ng Senado. Sabi pa na yan, tayo mga sa Chief of Police, Colonel Jose Rico de Teso, hindi naman kasi pwedeng magparada talaga dito sa tapat ng gate ng Senate. Aniya, pinaalis yung mobile ng mga Duterte supporters dahil nakaharang sa dinaraanan ng mga sasakyan ng mga empleyadong papasok sa loob ng Senado. Pagbili ng represent, so hindi naman kailangan ng gustuhan ng permit dahil hindi talaga nga pinapayagan yung pag-park sa tapat mismo ng gate ng Senate. Galit namang tungkol ng mga Duterte supporters, wala na silang sound system, ayaw silang pagsalitain at parang ginagawa silang basura. Mamaya umano ay makaragdagan pa kanilang puwersa dito sa labas ng Senado at nanatili umano sila rito hanggang sa Miyerkules. Samantala, Joel Way, ayon sa PNP, umaabot na sa 100 ang dami na kanilang puwersa dito sa labas ng Senado, bagamat hindi pa nila matiyak kung madaragdagan ang mga tauhan ng Southern District. Yan muna ang pinakabiling balita mula rito sa lungsod ng Pasay. Ako si Pamela Adriano Nagdele sa Radyo DCWC, balitang totoo. Bagong balita. At yan ang Double B, bagong balita. Ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes Bell. Ako naman po ang inyong people stand sa bawat issue, lalo na kung mabigat. Pinaalala ni Pare Orly kanina yung libro ni Dante. Sino si Dante? Dante Alighieri. Di ba yung Dante's Inferno? Okay. Kasi nasabi nga doon di ba, yung pinakamainit na bahagi ng impyerno ay nakalaan doon sa mga taong sa panahon ng crisis, moral crisis, ay nagnunutral. Oo, at totoo hindi yan. bumabanig. Kasi ang sinasalwa mo lang, inililigtas at pinoprotektahan mo lang ang pansarili mong interes. Yun Sige, mamaya pag-uusapan natin yan. Oras mo na, alas 8:45. Kanina pa to Radyo na! TV pa. Labanan ng fake news. Dapat
General Bato, Senator Bato de la Rosa. Alright, sige. Thank you very much, Gerald. Kasama mo sa Pasay City, Radyo Man Gerald Sigulet sa Pag-Aramel, DZXL 558. Suspect naman sa panloob sa inuupahang bahay ng isang DSWD Regional Director sa South Cotabato, patuloy na pinaghahanap ng pulisya. Excel Radyo Man Chelsea Arcia. Chelsea, good morning. Patuloy ng iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang suspect sa panlulubog sa inuupang bahay ni Department of Social Welfare and Development Regional Director Loreto Cabaya Jr. sa Agreda Subdivision sa Coronado City, South Cotabato. Ayon kay Cabaya, magulo yung bahay at nawawala na yung mga personal at iba pang mga mahalagang kagamitan na umuwi siya noong Huwebes ng gabi. Inireport niya rin ito sa pulisya na agad namang lumispunte. Yun nga lang ay wala rin maabutan yung mga pulisya ng suspect sa kanyang bahay. Samantalang hinimok naman ni Cabaya ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makiisa sa pagpapanatili ng seguridad sa kanilang komunidad upang maiwasan mangyari yung kaparehong insidente sa iba pa. Kasama mo sa Quezon City, Chelsea Arcia at Tatak Arene, Di man DSO magsiga ni Bati. Di man lang Thank you very tumabi much, ng konti. Chelsea Arcia, mga kasama. Kung kayo ho'y naghahanap ng food supplement epektibo para sa diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot po ng iba't ibang mga sakit, abay narito na ang solusyon, ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil extracted mula sa palaya, mangustin, may malunggay, may garlic at spirulina. Para po sa tanong order, ay pwede ho kayong tumawag rito 0927-499-1276. Available po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Allgreen Pharmacy, ODRX, Generica Drug, Southstar Drugstore, TTP Pharmacy, Lazada at sa Shopee. Available na rin 8:47 ng magandang umaga, mga kasama. Ilang minutos na lang. Napakabilis na ating na oras. Sige, kausapin na po natin. Oo. There is no evidence here and therefore mapapalitan ng blue ribbon. Oo. Report. Ako. Hindi pa nga natin nakikita kung ano talaga ang laman nun, di ba, partner? So ngayon, may delikado na hindi, talagang wala na tayo pag-asang makita kung ano yung report na yan. Pero ma'am, do you see na itong lahat na nangyayari ngayon ay klaro lang na senyales na all roads are leading to 2028. Ako, sa 2028, alam mo, ang 2028, malayo pa yan. Although we are a republic and we expect elections, huwag natin kalimutan na sovereignty resides in the people. Pwede pang mag-EDSA 4, pwede pang mag-ano, you know, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari before 2028. Besides, nakakalimutan natin climate change, no? Baka magputukan na yung mga volcano na yan. Baka mag-dry up na yung ating... There's so many things that can happen. So, yung mga survey na yan, surveys, if... Magaling naman ng siguro hindi na sila kakapaan kasi ang Pinas. Mansado ng batas yan sa ating konstitusyon. Pero ano nga ba ang word of the day, Mr. Ed Armoro? Huwag tayo maniwala sa mga trolls, magbasa. Tapos si Senator G, siyempre. Ombudsman, Senator Joel, Ombudsman, Senator Jinggoy, Ombudsman. Tapos ang pumoto para manatili po si Senator Soto ay si Senator Rizzo Antevero, Senator Pam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Vito Lapid, Senator Ping Lacson, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Rafi Tulfo at Senator Erwin Tulfo. Ang hindi pumosisyon, nag-neutral sila. Mahirap na. Mahirap na. Nalilungo talaga ako. Tatawagan natin sila si Senator JB at si Senator Biggs. Si Senator JB Hercito at si Senator Biggs Zubiri nag-abstain. Hindi sila pumanig kahit kanina. Sabay na mga kapuso. Punta tayo sa loob ng Senado, Nandun si Nifa Ravelo at kasama ni Atty. Israelito Torion, abogado po sa Senate. Si Atty. Torion, sir, pumunta na kayo kay Senator De La Rosa. Ano po, nasa ngayon nato si Senator Jingo Estrada, pumunta po si Senator Bato.
He's okay, and we are discussing about his case, of course. And ayan na. Senator Bato, ito, nasa harap ako sa Senator Bato de la Rosa. Naka-short pa siya. Galing sa sila ni Senator. Sir, nagdi-double bill tayo. Yan. Sa kayo, sir. Naka-short pa si sir. Tuloy na tayo sa ito. Oo. Kumusta, sir? Nakatulog bigyan ko ba? Oo. So, sir, anong balak po ninyo ngayon? Usual. Atin-issue. Wait for the ruling of the Supreme Court. Tapos sa mga petition na pinagdala namin. Umaasa po kayo na maglalabas ng PRO kontra po dun sa Marathon. I hope and pray. Opo, paano, sir, kung halimbawa po may local court na magsabi na umatras lang kami sa elevator, ha? Sir, paano kung merong kautusan mula sa local court at sabihin na ipatupad po yung warrant of arrest ng ICC? Well, ang position naman ay hindi hanggang sa local court lang. Pero kaya ang appeal, babay din kayo makiat sa taas. So, pinunahan na namin sa Supreme Court ngayon. Hindi natin yung decision ng Supreme Court. Patinitin rin natin tanong na kasama pa. Dito lang sa case of China, hindi siya kaya Hindi siya uwi. dito lang ako. Hindi ako alam. Sir, yung paglabas ninyo kahapon ay para sa pagboto sa Senate presidency at para mag-sanctuary. Ganun? Lahat na yun, may rason na gusto niyo makita as far as I'm concerned. Yun na lang. Tsaka nahihiya na ako sa taong bayan na sige, hanap sa akin na sumusunod na ako. Kahit hindi ko piniklaim yung Pwede tayo katito po. dyan sa baba. Meron na ho ba? Piniklaim. Oh, nakaturo po. Sige, okay. I have to show up. Lalo na ito crucial na project ito. Kasi yung September na piniklaim na face-to-face or ang buwan na na-claim ko, ng staff ko, hindi ko kinuha. Ano kumakuha na wala pa dito. Kaya ba nandun ang staff ko? Pero yung mga latest man na hindi na kilim. Ito sisilatan kayo ng hindi pinagpapaliwanag kayo, matagal na pag-absent, at ini-encourage pa kayo na kumuha ng sweldo. In-encourage kayo na toto and Na hindi na po yung college na negotiation na naman ako. Nahiyan mo sa taong bayan na sige, sabi ko ba, kung may na-claim na kayo dyan na sweldo, hindi ko naman yung na-claim yan. Nagluman ako sa midera, di ba? So, paano ko pagpupunin saan kayo nagsabi? Pwede ko ba lang? anywhere sa Philippines. Sabi ko, Mindanao ba? Description ko. Luzon, Visayas, Mindanao. So, napalipat. Basta I believe to the Philippine jurisdiction and mahal pang Pilipinas. So, nagpalipat. Ay, So, hindi kayo papayag na ipag kayo sa Netherlands. ito bang Pilipino na gustong litisin ng bansa? Sino? Tanong natin sa Pilipino gusto gano'ng mangyari. Kaya ibig sabihin, sir, hindi kayo magpapasakay sa aeroplano kahit anong mangyari. Hindi kayo magpapadali sa Netherlands. We will exhaust all available means. Legal means. Kailangan gawin natin lahat para hindi na tayo madala sa tayo. Sir, legal means walang pwersa, hindi kayo gagamit ng inyong influence at lakas ninyo at yung makayanan ninyo bilang dating. Wala libitan po ito. Kasi alam natin, the Lord our God is gracious. Turn to Him. Yan, tinatanong ko anong committee, anong sermon ni Senator De La Rosa. Papasok na siya doon sa kanyang kusina. Ang sabi niya public order. O sinasabi sa public order, pero nailag na siya kahapon eh. Na sermon ng public order matapos yung
Oo, sa gitna ng Federal Center sa house. Dumating na yung ibang kasamahan natin sa media kasi naging ka kanina lalabas doon sa Addisburg, sa opisina ni Senator Jim Estrada dahil alam namin doon sa nag-overnight at para nang inabangan namin si Atty. Torion hanggang lumabas nga si Senator De La Rosa neto saka t-shirt at shorts pa nakachinelas para dahil doon nga Oo, magbibilis mo yan. oo, dahil sa natulong. Oo, dahil naririnig na tayo nagre-report ng mga ng kasamahan natin sa media, kaya i-escort na sa papasok sa opisina niya. Medyo nagkakalakan ito, pero sabi niya ito, mga dumating na kanya kung nagpapalagay na siya. Bakit kay Senator Jinggoy office siya nag-overnight? Wala ba dyan? Alam natin. Pero ba't po kayo natulog sa office ni Senator Jinggoy? Maganda yung opisina nila eh. Tingnan ko sa yung pagkain. Kaya wala eh. Dalawang subong kami. Parang kami ng laman ng tiyan ko. Ano yung mga dalawang pinakain sa inyo yung isa? Kahit naman Nandiyan ang pamilya ng Nipa. Okay. Nandiyan ang pamilya niya, yung wife niya, mga anak. Anak niya nandito, sir. kaya makamamangin natin yung super pop sa decision. Yes, choosing all legal proceedings. The intent will maybe this is decision kayo function as senator po. Yes, lalo na po sa Next, babalikan ka namin. Okay, Next, kunin mo yung mga okay. Yung isang anak niya ang nandito eh. Alam ko sabi niya ito isang anak ni Senator Bato. So mula dito sa Senado, para yung DCWD. Nanood ka lahating minuto bago sumabit ang alas 9. Radyo na, labanan ng fake news. DCWB, Balitang Totoo. yung right na dito. Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right na dahil gusto namin na bumalik kayo. Ito sa right men. Sa kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right men. Dahil gusto namin na gumaling kayo. DCWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Hindi ko na makakalimutan ng dalawang mga pinito. Ano? Yung dalawang pinito kaya. Kaya ako naman, yung mga bukod sa kanila, yung mga may record na bawat may change sa liderato. Ano lang, baliktad na ng baliktad. Kailan naman natin sila? Oo, baliktad na ng baliktad. Ay, wala pa po. Wala po. Saktuhan lang po yung kita po. Araw-araw. Ano po na, QR code na lang po. Magandang umaga. Number na lang po, ma'am. Sa Gcash po. Gcash, sige, sige. Noon at ngayon, Teka ha. Magkano nga? 240? Hindi ko pa po nakikita. DCWB, Balitang Totoo. Ito na po. Tapat sa balita, yan ang aming panata. 241 po. Sige, sige. Radyo 594, lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Pagpabalitang walang kinikilingan, Gcash walang na lang. pinoprotektahan, walang kasinungalingan, Number? servisyo, totoo. Natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansang salamat. At tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Ano po?